ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Hali kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayo papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, sapagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping sa Poon, iyao'y idalangin. Ang namamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaan ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng Poong ating Diyos, ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyo ang panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya, na maalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag guguling ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay, at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha ng di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kay Father Herbert, sabihin niyo sa inyong katabi sa kanan, salamat katabi kita. Sa inyong kalawa, sabihin ninyo, salamat tinabihan mo ako. Bago ko ipaliwanag ang Ebanghelyo at ang ating pagdiriwang, isang kwento muna. May isang businessman na sa kanyang pagnanais na maihanda ang sarili sa panahon ng Adviento, nagpunta siya ng Roma at sa harap ng Santo Papa siya nangumpisal. Pagkatapos niya maumpisal, sabi na, Santo Papa, o sige, ito ang iyong gagawin para maibsan ang iyong pagkakasala. Magsimba ka araw-araw. Sabi ng businessman, Most Holy Father, ako po ay maagang pumapasok sa aking trabaho, hindi ko po magagawa ang araw-araw mangumpisal. O sige, sabi ng Santo Papa, ito na lang gawin mo. Sa gabi, pagdating mo, magbasa ka ng Biblia para mas maging maluwag ang iyong damdamin sa paggawa ng kabutihan. Sabi ng businessman, Most Holy Father, pagod na po ako sa gabi pagdating ko, hindi ko na kayang magbasa ng Biblia. O sige, sabi ng Holy Father, ito na lang gawin mo. Tuwing araw ng linggo na ikaw ay magsisimba, magpamigay ka na lang ng pera sa mga tao para yung dala-dala mo'y maging magaan para sa iyo sa paggawa at paghatid ng tulong sa iba. Sabi noong businessman Most Holy Father, ako po ay kung magsimbay minsan sa umaga, minsan sa hapon, wala pong oras yung aking pagsisimba. Kaya't baka hindi ko po magawa ang sinasabi ninyo. Sa huli, sabi ng Holy Father, o sige, isuot mo na lang yung singsing na ito.
Tuwang-tuwa yung businessman. Sabi niya ba, sa dami ng ipinarus niya sa akin na hindi ko magagawa, binigyan pa ako ng isang sinsing. At nakita niya meron nakasulat sa sinsing doon sa loob. Aba, ano po ba ang kahulugan ng nakasulat na ito? Memento mori, Latin. Sabi ng Holy Father, yan ay pagsasabing alalahanin mo, mamamatay ka. Kaya ginawa niya, nang malaman niya yon, araw-araw siya nagsimba, tuwing gabi siya nagbabasa ng Biblia, at tuwing siya sisimba sa umaga, nagpapamigay siya ng pera. Baka nandito yung sa marungko na nagpapamigay ng pera tuwing araw ng linggo. Pero yung po'y kwento. Ang pagdiriwang po natin ng unang linggo ng Advento ay pagdating ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, maging handa kayong lagi sa pagdating ng Panginoon. Kasabay nito ay ang ating pagpaparangal sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. Sa pagdating ni Kristo, ito'y inasam ng mahal na Birheng Maria. Sabi nga ni Archbishop Fulton Sheen, ito lang ang kasaysayan natin kung saan ang anak pinanabikan ang pagdating ng kanyang ina at ang inay pinanabikan ang pagsilang ng kanyang anak na magiging tagapagligtas ng lahat. Kaya ito'y paalala sa ating lahat sa paghahanda natin sa pagdating ni Kristo. Alam natin na ang Panginoon ay darating sa 3 pagkakataon sa buhay natin. Una, nung siya isilang, dumating na siya. Sa ikalawang pagdating ni Kristo, ito sinasabing sa huling sandali ng kasaysayan ng mundo kung saan titipunin ang lahat ng matuwid at makasalanan. Pero meron pang isang pagdating si Kristo sa kalagitnaan ng dalawang ito. At yun ay ang pagdating ng Panginoon sa mga sakramentong ating tinatanggap. Sa kanyang kapangyarihan, kanyang kadakilaan. At yun ay sa oras na tayo'y sunduin ng Panginoon sa ating buhay. Kung kailan, walang makapagsasabi. Kung anong oras, wala ring nakakaalam. Kaya sabi ng banal na kasulatan, araw-araw maging handa ka sapagkat hindi mo alam ang oras at araw ng pagdating sa iyo ng Panginoon. Kaya itong panahong ito ng Advento'y inihahanda natin ang ating sarili, hindi na mga bagong gadgets, bagong damit, bagong sapatos, bagong pagpapatangos ng ilong, bagong pagpapatato ng kilay, bagong pagpapatato ng labi para paggising mo sa umagay, laging para kang naka-lipstick. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang paghahanda natin ay sa pamamagitan ng pananalangin. Kalawa, paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Para tulad ng mahal na Birheng Maria, ang paggawa natin ng mabuti, maghahatid ng presensya ni Kristo sa ibang tao. Kaya nga't kasabay nito ay ang ating pagpaparangal sa mahal na Birheng nagpaganap sa pagdating ng Panginoon sa buhay natin upang tayo'y iligtas lahat sa pagkakasala. Ito ang tinatawag nating Immaculada Concepcion. Hindi ko kayo tatanungin kung ano kahulugan ng Immaculada Concepcion sapagkat alam niyong lahat yon. Tama ba ako o mali?
Tama ba ako o mali? Ang ibig sabihin ng Immaculada Concepcion ay, puntahan ko na iba. Alam ng lahat. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Si Maria'y ipinaglihi ni Santa Anang walang bahid pagkakasala. Bakit ginawa iyon ng Diyos? Inihanda ng Diyos ang mahal na Birheng Maria. Kaya nga siya batiin ng anghel, sabi ng anghel? Hail Mary, full of grace. Sa Latin, Ave Maria, napupuno ka ng grasya. Tayo nga lang ang nagdarasal ng Aba Ginoong Maria. Hindi po minsan ay bibigyan natin ng emphasis yung Aba. Kasi yung salitang Aba, yun ay nangangahulugang kakaiba ang nangyari sa mahal na Birheng Maria, na siya pinuspos ng biyaya at grasya ng Diyos upang sa pagsilang niya na puspos ng biyaya, ang isisilang din niya'y puspos ng biyaya at walang bahid pagkakasala. Kaya dapat dinarasal natin, Aba Ginoong Maria. Hindi yung Aba Ginoong Maria. Hindi po, kundi may emphasis konti yung salita nating Aba Ginoong Maria. Yun ang una na tayo'y, minsan ako'y nagkukumpil sa anggat. Kung kinukumpilan, matatanda na, ikakasal na. Ipinadadasal ko yung Ama namin, may nakakapagdarasal, pero hindi natatapos kasi hindi masyadong kabisado. Sinusunod kong ipadasal yung Aba Ginoong Maria. Hindi rin natatapos sapagkat hindi alam ang Aba Ginoong Maria. Bata, matanda, dapat alam natin ang panalangin Aba Ginoong Maria. Bakit? Sapagkat yun ay pagparangal natin sa mahal na Birheng Maria bilang ina, hindi lamang ni Jesucristo, ina nating lahat. Kaya nga sa pamamagitan niya, diyan natin itinatakda na ang lahat ng babae iginagalang natin, lalo tigit ang ating mga ina, sapagkat sila'y larawan, salamin dapat ng mahal na Birhen sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, sa kanyang pagiging mapag-aruga sa kanyang mga anak, sa kanyang pagmamahal sa Diyos na itinuturo niya sa kanyang mga anak ang pagtawag at pananalig sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, mga kapatid, sabi ko nga kanina, pinaging ganap at inihatid niya si Kristo sa atin bilang kanyang anak. Ano ibig sabihin noon? Tayo rin, sa ating pamamagitan ng magagandang gawa natin, dapat masalamin sa atin na inihahatid natin ang kabutihan, ang presensya ni Kristo sa ibang tao. Kaya nga tayo laging gumagawa ng mabuti, laging naghahangad ng mabuti sa ating kapwa at nagsasalita ng kabutihan sa ibang tao. Sa pamamagitan natin, inihahatid natin ang presensya ni Kristo tulad ng mahal na Birhen sa bawat tao. Kaya sa pagdiriwang po natin na misang napakagandang magkatuwang na pagdiriwang ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoong Hesus at ang ating pananabik sa pagsilang ng Panginoon sa pamamagitan ni Maria na siya isinilang na wala ring bahid dungis pagkakasala,
ito ang dapat magsabi sa atin ng katotohanan. Tayo rin, kung nais natin, tayo rin makaiiwas sa lahat ng uri ng pagkakasala. Bakit? Sapagkat tayo rin naman ay pinupuspos ng biyaya ng Diyos sa araw-araw. Tingnan nyo, buhay tayong lahat. Malalakas tayo. Lahat ng partes ng katawan, maayos tayo. Ba't hindi ka magpapasalamat sa Diyos na patuloy na nagbibigay ng grasya sa atin kahit tayo makasalanan? Yet, God is so gracious to each and every one of us upang tayo ay lagi nang makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya yung naumpisal sa Holy Father, naisip niya, sayang naman yung aking paghahangad na makagawa ng mabuti kung hindi ko gagawin ang sinabi ng banal na Papa. Kaya kahit siya may suot na sinsing, ano yung suot na sinsing? Alalahanin mo, mamamatay ka. Bakit? Hindi natin alam. Bukas, hindi natin makita ang liwanag. Tama, mali. Tama. Baka sa mga susunod na araw, magkasakit tayo, wala nakakaalam. Kaya tayo dapat laging handa sa paggawa ng mabuti, pananalangin, paghatid ng presensya ni Kristo sa ibang tao, at ng lagi nating pagtawag sa Diyos na makapangyarihan. Sana nga, sa pagdiriwang po natin ng misang ito, magsimula. Ito ang maging simula na tayo ay lagi nang manambitan kay Jesucristo. Kalawa, parangalan ang mahal na Birhen sa ating buhay. Bago tayo matulog, dasalin natin ang Aba, Ginoong Maria. Sinasabi nga sa atin ng mga apparitions ng mahal na Birhen ang pagdarasal ng Santo Rosario. Bakit? Mahalaga yon sa buhay natin sapagkat lagi natin kasama ang mahal na ina. So sa inyo po lahat na magdiriwang ng dakilang kapistahan ng kalisang pagsilang sa mahal na Birhen, nawa lagi kayong puspusin ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatayo po tayong lahat, pahayag natin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hilingin nating di magmaliw ang ating pag-asa at manatili tayong gising at handa sa pagbabalik ng Panginoon. Ating sabihin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan at sa mga namumuno rito, upang sa pamamagitan ng kanilang matibay na pag-asa at pagsusumikap na mapabuti ang mundo, magdulot ito ng pagkakabuklod ng mga Kristiyano kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang tumugon sila sa tawag ng Panginoong darating sa wakas ng panahon, na ipahayag ang mensahe ng pag-ibig at pagkalinga ng Diyos
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga naghihirap, nagdurusa, may karamdaman at may kapansanan, upang ituring na ang pagkalinga sa kanila ay paghahanda rin para sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, upang maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon at magsikap na sama-samang maghintay ng may pag-asa sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mahal nating yumao, upang makamit nila ang pagpapatawad at buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ilahad natin ang ating mga pansariling kahilingan. Panginoong Jesucristo, dinggin ang aming panalangin, pagkalooban kami ng matibay na pag-asa at panatilihing handa at gising hanggang sa iyong muling pagbabalik, sapagkat ikaw ang Panginoong kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ating handog ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming maalay na ikaw rin na nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayong paman ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ay iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, pinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kaluwalhatian. Santo, 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 Ama naming banal, ikaw ang bukalan taneng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Jesucristong Panginoon. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Sa inyo't sa lahat ay bubuhos sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Pagdangal natin ang misteryo ng pananampalataya. Jesus.
Jesus. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya dinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos, tumawag tayo sama sa panalangin itinuro ni Jesucristo. Sumasalang sa sundin ako dito sa Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang hinihintay namin ang muling pagbabalik ni Jesucristong tagapagligtas.
Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating kasalanan. Mapalad tayong tinatawag na makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan na iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Uwitin po natin ang Salve Regina.
Ora pro nobis Sancte Dei Genitrix. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, udignum Filii Tuvi habda columificie mereretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, Daud cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium mani et semper nobiscum. Pagbabasbas ng mga pamilya. Ngayon po ating gaganapin ang pagbabasbas ng mga pamilyang pinanhikan ng imahe ng Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion mula sa 20 araw na pagbisita sa mga tahanan. Mangyaring magsilapit ang mga pamilya. Ama naming mapagmahal, pagpalain mo po at gabayan ang mga pamilyang naririto. Ilayo mo sila sa lahat ng kasamaan at kapahamakan at bigyan ng lakas upang maisabuhay ang pagiging Kristiyano na may kasiyahan, kababaang loob at malaking pagtitiwala sa iyong dakilang pangalan. Amen. Ipadala mo po ang iyong biyaya sa pamilyang naririto upang sila maging masunurin, madasalin, masiyahin sa ngalang mga pamilya at kaibigan. Amen. Pagbuklodin mo silang lahat sa iyong pag-ibig, gabayan nawa sila ng Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion upang mapanatili silang nagmamahalan, nagtutulungan, nag-uunawaan. Amen. At naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa mga pamilya. Magsibalik po sa atin pong mga upuan. Sa pagkakataong ito ay nais po nating pasalamatan si Monsignor Manny Villaroman, ang kura po ng Santa Monica sa Angat, sa pagpapaunlak niya sa ating paanyaya na magmisa sa unang araw ng ating pong nobenaryo. Palakpakan po natin si Mons Manny. Maraming salamat po sa inyo pong pagmimisa. At maraming salamat po sa mga pamilyang dumalo at tumanggap sa imahe ng ating Mahal na Birhen sa loob ng ilang araw bago ang pagsisimula ng ating pong nobenaryo. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Palain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos nating pagdiriwang humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.